Grabe, nasa 101 point. Number 2, Mr. Aurelio Ramos. Ayan. Then you can pick din po ng ng question. Your question actually ma'am, is nagaling po sa ating judge number 2. Good luck po. Magandang gabi, candidate number 2. Ito ang tanong. Hello. Kung magdadagdag ka ng isang kulay sa rainbow, LGBT flag, anong kulay ito? Bakit? Kung gusto mo Tagalogin o English mo pa, So okay, kung magdadagdag ako ng isang kulay sa kulay ng rainbow o LGBT flag, actually yung LGBT flag, which is yung isa, yung P, meron siyang light blue and white. And yung isang Hello. And then yung isang flag naman is nagtataglay siya ng kulay ng rainbow. Since yung tanong is kung magdadagdag ako sa kulay ng rainbow sa LGBT flag, ano daw po ang idadagdag ko dito? Alam naman po natin lahat na ang kulay ng rainbow ay nagbibigay ng kulay, sigla, ngiti sa bawat isa. Ito ay sumisimbolo sa katauhan namin mga bakla bilang isang masayahing tao, bilang isang taong nagbibigay ng inspirasyon sa lahat. Pero sa kabilang banda, hindi lamang po kami basta masaya. Meron pa rin pong lungkot na namumutawi sa aming mga mata. Kami po ay mga miyembro ng LGBT community na nakasuot ng maskara, na kapag nakikita nyo, nakangiti kami, nagbibigay ng inspirasyon. Pero sa likod po nito ay meron pong luha na pumapatak sa aming mga mata. Kung ano po ang idadagdag ng kulay, yun po ay ang kulay itim na nasumisimbolo sa pagdadalamhati namin mga homosexual dito sa lipunan. Dahil akala ng iba ang pagiging bakla ay masaya, akala ng iba ang pagiging bakla ay madali lamang. Mahirap po ito. Bakit? Dahil sa bawat hakbang po ng aming mga paa sa aming tahanan, may mga mata pa rin po na inuusig kami. May mga mata pa rin po na nilalait kami dahil kami isang bakla lamang. Nais ko lamang pong sabihin sa lahat, dito sa mundo, lahat po tayo nilikha ng Diyos sa pantay-pantay. Babae, lalaki, tomboy o bakla. Lahat po tayo ay tao, likha ng Diyos at may misyon dito sa mundo. Ang misyon po natin ay maging isang mabuting tao, maging inspirasyon sa bawat isa, maging isang mabuting anak, kaibigan, at kapitbahay sa ating mga nasasakupan. At lagi po natin tatandaan, kami mga LGBT, may sakit po na nararamdaman. Ang tanging nais lang po namin, tanggapin niyo po kami dahil kami isang tao. Sa mga hurado, pwede po ba ako humiram ng 1,000? May mga tao na pilit kami nilalait dahil akala nila kami ay nag-iiba, dahil kami ay bakla. Akala nila kami salot ng lipunan. Isa lamang po masasabi ko, sino ang gusto ng 1,000 magtaas ng kamay? Lulukutin ko ang 1,000. Sino ang gusto ng 1,000 magtaas ng kamay? Aapakan ko ang 1,000. Sino ang gusto ng 1,000 magtaas ng kamay? Kami mga bakla, ilang beses lumampung apakan, ilang beses lumampung lukutin. Ang silbi po namin ay mananatili 1,000 pa rin. Dito sa mundo, bakla po kami sa tandalait, pambukusapos ng iba. Pero ang halaga po namin ay kailanman hindi mawawala. Hahayaan ko kayong laitin niyo ko. Hahayaan kong apakan niyo ang pagkatao ko. Pero isa lang ang tanong ko, ano na ba ang nagawa mo sa mundo? Maraming salamat po. Thank you so much. Ayan. Ilalaban. Your judge is Judge number 4, Miss Abby Pilenia. Naniniwala ka ba na ang pagiging bakla ay isang malaking pagkakataon?
Guys, please, konting katahimikan muna, okay? Naniniwala ka ba na ang pagiging bakla ay isang malaking pagkakamali? Okay. Maraming salamat po sa iyong napakagandang katanungan. Judge number 4, Madam Adi. Okay. Ang katanungan po ay tumatalakay po bilang isang miyembro o parte po naming LGBTQIA+ community. Bilang isang bakla, naniniwala nga daw po ba po na kaming mga kabaklaan o ang agiging bakla ng isang tao ay isang malaking kasalanan. Naniniwala po ako na sa kaisipan ninyo, ang unang pumapasok kapag naniniwala ang bakla o kabaklaan, isa itong malaking kasalanan dahil kami daw po ay wala sa Biblia. Hindi daw po kami nakasulat sa Biblia dahil ang nakasulat lamang na kasalian ay mga lalaki at mga kababaihan. Isa lamang po ang katanungan ko. Isang malaking pagkakamali po ba ang pagiging bakla kung kaming mga kabaklaan ay nagbibigay ng tuwa at ngiti dito sa inyong barangay? Hindi ko po masasabi na pagiging bakla ko ay isang malaking pagkakamali. Bakit? Dahil sa larangan ng pagiging bakla, marami po ang doktor. Marami po ang guro. Maraming mga bakla ang umasa sa mga tesa at naging pulis at kung ano-ano pa man ang kanilang larangan na gustong agutin. Kaya isang malaking hindi po ako naniniwala na ang pagiging bakla ay isang malaking kasalanan. Dahil kung wala po kami mga bakla, ang mundo ay mananatiling isang kadiliman na kung saan wala pong tunay bahaghari na magbibigay ngiti sa inyong mga labi. Naniniwala po ako na ngayon kami mga bakla po, ang living proof na kami po ay hindi malaking kasalanan. Tatayo po ba kayo dyan upang palakpakan kami kung kami po ay isang malaking kasalanan? Naniniwala po ako na ang kasagutan ay nasa inyo dahil naniniwala po ako, according to Pope Francis, if someone is gay, then he said to our Lord, who am I to judge them? Thank you so much. Thank you so much, candidate number 3, Miss Bobby Orquesa. Award ka pala ngayon ni. Ayan, kailangan huminga ng malalim para makuha ko rin ang inaasahan mong title. Ayan. Pick your judge. And your judge is... I speak. I pick Judge Nikki Simpian Dante. I got a very handsome judge for tonight. Our judge number 5, Mr. Nicky. Good evening, candidate number 6. Ready ka na? What can we do to stand up against discrimination? Tagalogin ko. Ano ang maaari natin gawin upang manindigan laban sa diskriminasyon? Thank you so much, sir. I don't need to pretend that I know anything under the sun, but rather answer that question directly to the point without using necessarily a memorizing term because my answer compound. Ang katanungan po, ano ang maaari natin gawin upang manindigan laban sa diskriminasyon? You know what? Ang diskriminasyon po sa ating mundo ay hindi na po mawawala sa ating lipunan. Mapababae ka man, lalaki ka man, especially the part of the LGBT community ay nararanasan ang diskriminasyon. Ngunit isa lamang po ang tanging naiisip ko. Dapat po nating paboran ang pinipilit dinidiinan ni Miss Geraldine Roman. This is such a bill. Sexual orientation, gender identity, and expression. Meaning to say, pag ito po
ay napasa sa Senado, hindi lamang po ito sa parte ng LGBT community, because to all gender in this world. Kung bibigyan po natin ito ng pansin at tatatak po sa isip nila na meron po tayong SOGI bill, lahat po ng tao ay matatakot manglait, mangalipusta, at higit sa lahat, mandiskrimina. Dahil lahat po tayo ay tao na nilikha ng ating poong may kapal. Judges, try to think of it. Do not underestimate the power of the LGBT community. Because the end of the day, kami pong baklang nilalait nyo. Kami pong baklang dinidiskrimina nyo. Kami pa nga po ang nag-aangat ng ating bansang Pilipinas. Judges, that is my very simple answer. Correct me if I am wrong. Follow me if I am right. But a true answer lies in your hands. Thank you so much. And thank you so much, Kylex. Number 3 is being Kylex Mendoza. Hello, good evening. Sa iyong palagay, saan nagkulang ang mga magulang ng duwende sa pagpapalaki sa kanila? Good questions. Okay. The question is not a question. So, saan daw po ba nagkulang ang magulang ng mga duwende ni Snow White sa kanilang pagpapalaki? For me, wala silang pagkukulang sa pagpapalaki ng mga duwende. Look at them. Tinulungan nila si Snow White na maging mabuting isang tao. Tinulungan nila dahil alam nila kung ano tama ang taong tinutulungan nila. So wala pong ginawang masama o pagkukulang ang magulang ng duwende. Dahil unang-una sa lahat, pag sinabi natin duwende, isa itong uri ng creature na hindi lumalaki, napakaliit pagdating sa physical. Pero lagi natin tatandaan na hindi basihan ang physical para tulungan mo o ipagmalaki ka ng mga magulang mo. Dahil naniniwala po ako na hindi ka dapat maging malaki, hindi dapat maging maliit. Alam mo, dapat gumawa ng tama dahil naniniwala ka na tama ang ginawa ng magulang mo. Dahil kahit kailan na magiging refleksyon ng sarili mo na paggawa mo na mabuti kung ano ang natutunan mo sa magulang mo. Kaya naniniwala po ko, walang ginawang mali ang magulang ng mga duwende. Yan lang po ang aking tamang sagot, direkta sa punto, walang halong punchline. Maraming salamat po. Judge number 1, Miss Camille Sibayan. Hi, candidate number 11, Makapagdabi. Ang tanong is, pag nasabot ka ng nanay mo, sino ang magbabanlaw sa'yo? Pag nasabot ka ng nanay mo, sino magbabanlaw sa'yo? Yung tatay mo. Closer nyo ako. Okay, I'll read it once again. Pag nasabon ka ng nanay mo, sino ang magbabanlaw sa'yo? Once again, pag nasabon ka ng nanay mo, sino ang magbabanlaw sa'yo?
Mga ginigilo kong hurado at maninood, pag sinabon daw po ba ako ng magulang ko, sino magbabanlaw sa akin? Simple lamang po, ang aking sarili po mismo. Pag sinabi po natin sinabon tayo ng ating mga magulang, sinasabi nila kung ano ang pagkakamali na ginawa nila natin dito sa mundong ating ginagalawan. Lagi po nating tatandaan, ang magulang nandiyan po gumagabay sa atin sapagkat gusto niya magkaroon tayo ng magandang way. At naniniwala po ako, walang maaaring magbanlaw kundi ang sarili natin mismo sapagkat tayo mismo ang tatayo at hamarap sa mga tao nasa ating harapan. Lagi po nating tatandaan, kapag tayo may edukasyon, kapag tayo may magandang kaugalian, at higit sa lahat, may magulang na gumagabay sa atin, tayo ay magiging isang magandang halimbawa sa mundo natin ginagalawan. Maraming salamat po. Thank you so much.